Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Siya ang may bahay ng ating kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. na nagmula sa kilala at mayamang pamilya ng mga Araneta. Ang ating unang ginang ay wala mang opisyal na pwesto sa ating gobyerno, pero ang kanyang kapangyarihan ay hindi basta-basta. Karamihan sa magiging desisyon at kilos ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. ay manggagaling mismo sa kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos. Ayon sa Hong Kong-based South China Morning Post, inilarawan si First Lady bilang architect of BBM's campaign for the presidency. Pabiro namang sinabi ni Liza na siya ay backup dancer lamang at ang kanyang asawang si Ferdinand Marcos ang talagang star. Subalit kung pagbabatayan ng realidad, gaya ng sinabi ng kanyang mother-in-law na si Imelda Marcos, hindi lamang siya basta isang backup dancer. Ayon pa sa isang pinsan ng mga Marcos, si Liza ay ang backbone ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi man sa kanya nakatutok ang spotlight, ang kanyang pananahimik at pagkukubli sa likod ng star ay nagiging malaki ang kanyang papel upang mas magningning pa ito. Pero bukod sa ilang mga impormasyon na ito tungkol sa ating unang ginang, ano pa nga ba ang mga nalalaman mo tungkol kay Liza Araneta Marcos? Sino nga ba siya at bakit dapat siyang katakutan ng kanyang mga nagiging kalaban? Isa si Liza Marcos sa mga nasa listahan di umano ni Vice President Sara Duterte na ipapatay niya kung sakaling siya ay mapatay. Si Luis Liza Casio Araneta Marcos ay nagmula sa kilala at maimpluwensyang angka ng mga Araneta. Ang kanyang ama ay si Manuel Araneta Jr. samantalang ang kanyang ina naman ay si Milagros Casio. Pinsan niya si Jeric Soriano na ama naman ng filmmaker na si Paul Soriano. Asawa ng batikang aktres at host na si Tony Gonzaga. Sa katunayan, sina Bongbong Marcos Jr. at Liza Marcos ang mga naging principal sponsor sa kasal noon nila Tony at Paul Soriano. Sa mga hindi nakakaalam, second degree cousin naman ni Liza ang dating DILG Secretary at Senador na si Mar Rojas. Nag-aral si Liza sa mga tanyag na eskwelahan sa Pilipinas at kumuha ng kanyang masters sa bansang Estados Unidos. Nagturo din siya ng law sa ilang mga kilalang eskwelahan sa bansa, gaya na lamang na pamantasan ng lungsod ng Maynila, Far Eastern University, Northwestern University at ilan pa. Masasabi natin na mula nang makuha ni Liza ang kanyang degree sa pagiging abogado, nahasa niya ito dahil mula noon ay ginamit niya ito hanggang magkaroon na siya ng sarili niyang law firm. Si Liza ang kauna-unahang First Lady ng Pilipinas na isang abogado. Nagkakilala sina Bongbong at Liza sa New York noon, habang nasa trial ang ina ni Bongbong na si Imelda Marcos sa kasong fraud. Noong mga panahon na iyon ay medyo magulo ang buhay ng mga Marcos matapos silang mapatalsik sa Malacanang noong taong 1986. Nagkakilala sila habang nagtatrabaho si Liza sa isang law firm sa New York, habang si Bongbong Marcos naman ay kumukuha ng kanyang master's degree sa Philadelphia. Kahit na nagmula ang kanilang mga pamilya sa magkabilang banda, hindi naman ito naging hadlang upang magkatuluyan sila. Sa katunayan ay tila mas lumakas pa lalo ang impluwensya ng kani-kanilang mga pamilya mula na maging mag-asawang dalawa. Suportado ni Liza si Bongbong sa kanyang mga naging pagsabak sa politika. Noong una ay nagdadalawang isip pa umano ito na suportahan ng kanyang asawa para sa 2022 presidential election dahil na din nakita umano niya kung gaano nasaktan ng kanyang asawa nung ito ay matalo sa 2016 election. Subalit magkagayon pa man, buo pa din ang tiwala ni Liza kay Bongbong at palagi lamang umano itong nasa likod ng kanyang asawa upang suportahan at alalayan ito. Maraming mga naging kapatid si Liza, kabilang dito sina Maria Susan, Maria Teresa, Jesus Manuel, Maria Cecil, Maria Christine, Maria Yvonne at Jesus Martin. Si Liza ay lumilitaw sa family tree ng mga Araneta bilang bahagi ng ikawalong henerasyon ng mga apo
ni Don Jose de Araneta na mula sa bansang Espanya at dumating sa Pilipinas at namatay noong 1746 sa Mindanao. Si Manulet ay malayong pinsan ni Judy Araneta Rojas, ina ng dating senador na si Mar Rojas. Nanirahan ng pamilya ni Liza sa Cubao kung saan malapit lamang ito sa mansyon ni Mar Rojas kaya napabalitang malapit ang dalawa sa isa't isa. Malapit din ang kaugnayan ni Liza kay Jose Y. Yulo, ang dating speaker ng Kamara, isang punong maestrado ng Korte Suprema at isang kalihim ng gabinete na ikinasal sa lola ni Liza na si Cecilia S. Araneta. Ang dating unang Ginoo naman na si Mike Arroyo ay kanyang 5th cousin. Si Gemma Guerrero Cruz na dating Miss International at Tourism Secretary at apo ng kapatid ni Jose Rizal ay ikinasal kay Antonio Tony Pet Araneta na 5th cousin din ni Liza. Habang 6th cousin naman niya si Greg Araneta na asawa ng kapatid ni Marcos na si Irene Marcos. Si Jose Concepcion III na presidente at CEO ng RFM Corporation, gayon din ang kasalukuyang Presidential Advisor for Entrepreneurship ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kasama din sa mga listahan ng kanyang mga kamag-anakan. Ang lolo ni Joey sa kanyang ina na si Salvador Araneta na mula sa malaking angkan ni Liza ay naging miyembro naman ng 1971 Constitutional Convention. Nagsilbi si Salvador Araneta bilang Secretary of Economic Coordination sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Elpidio Quirino, Secretary of Agriculture sa ilalim ng Pangulong Magsaysay at miyembro ng National Economic Council. Itinatag niya kasama ang kanyang asawa na si Victoria Lopez de Araneta ang Araneta Institute of Agriculture na kinalaunan ay naging Araneta de la Salle University, ang kauna-unahang pribadong paaralang pang-agrikultura matapos ang World War II. Ang ina ni Liza na si Milagros Casio sa kabilang banda ay may kaugnayan din sa Spanish region. Maaari siyang ituring na isa sa ika-13 henerasyon sa family tree ng kanyang ina. Sa lawak ng angkan ni Liza Araneta, hindi may kakaila na malaki ang kanyang impluensya pagdating sa buhay politika ng kanyang asawa at ng buong Pilipinas. Hindi din basta-basta ang yaman ng kanilang angkan. Mula sa kahit saang sektor at industriya, namamayagpag ang kanyang mga kamag-anak kasama na siya sa bawat negosyong kanilang itinatatag. Bukod sa mga nabanggit na kamag-anak ni Liza Araneta, isa pa sa mga kilalang angkan na related din pala sa unang ginang ay ang mortar na kalaban ng pamilya Marcos sa politika, ang mga Aquino. Sinabi ito mismo noon sa isang interview ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula nang maupo si BBM bilang pinakabagong Pangulo ng Pilipinas, si Liza Araneta ay tinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang tao sa Pilipinas. Totoo nga naman talaga na ang ating unang ginang ay wala mang opisyal na pwesto sa ating gobyerno, pero ang kanyang kapangyarihan ay hindi basta-basta. Karamihan sa magiging desisyon at kilos ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. ay manggagaling mismo sa kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos. Ayon sa Hong Kong-based South China Morning Post, inilarawan si First Lady bilang architect of BBM's campaign for the presidency. Pabiro namang sinabi ni Liza na siya ay backup dancer lamang at ang kanyang asawang si Ferdinand Marcos Jr. ang totoong star. Subalit kung pagbabatay ng realidad, gaya ng sinabi ng kanyang mother-in-law na si Imelda Marcos, hindi lamang siya basta isang backup dancer. Ayon pa sa isang pinsan ng mga Marcos, si Liza ay ang backbone ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi man sa kanya nakatutok ang spotlight, ang kanyang pananahimik at pagkukubli sa likod ng star ay nagiging malaki ang kanyang papel upang mas magningning pa ito. Kaya kung sino man ang mangangahas na kumalaban kay Liza Marcos, tiyak na gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang masiguro na babagsak ang kanyang magiging kalaban. Yun ay kung papatulan niya ito.